改めておはようございます。 Magandang umaga po sa inyong lahat. じゃあちょっと今日メッセージの前に、懐かしい顔とかね、初めての人とかいますので、ぜひ立ち上がって挨拶の時間を持ちましょう。 Okay, so before we start our message, we would like to invite everyone to please greet natin ang bawat isa kasi parang medyo namimiss natin yung ating mga kasamang mga bagong mukha, mga dating mukha. Good morning, long time no see. Welcome back again. Hi, メッセージ前にだいぶ揃ってきて嬉しいです。それでは今日もメッセージをしたいと思います。今日は今までずっとやっているね、スピリチュアルファミリーのシリーズの4回目になります。 Okay, so we're going to start our message today. So ang gagawin kasi natin ngayon is pagpapatuloy natin yung ating message na series na ginawa natin ng mga nakaraang linggo. ずっとイエス様が建てる教会というのはどういう教会なのか、そして、イエス様だったら一体ね、どのようにして教会を導くのか、そのようにして教会とは一体何なのか、それについて話をしていきます。 Okay, so last week kasi ang diniscuss lagi ni Pastor Shin is ano ba yung pinaka-objectives, ano ba yung purpose, bakit tayo nag-exist bilang simbahan? Kung ikaw si Jesus, o bilang ating Panginoong Jesus, ano ba ang kanyang panukala? Bakit niya tinatayo yung ating simbahan? そして今日はですね、もしイエス様だったらどのようにして弟子訓練をするのか、そしてどのようにしてリーダーを立て上げるのか、そのことを聖書を通して見たいと思います。 So today po ang pag-uusapan natin is kung ikaw ang Panginoong Jesus, ano ba ang uri ng disipulo ang iyong gagawin? Paano ang gagawin mo? Anong uri ng mga leader ang iyong gagawin ng mga ngasiwa sa simbahan? じゃあまずお祈りしてから始めましょう。 Okay, tayo po'y mananalangin muna bago tayo mag-start ng message. 愛する天のお父様、今日の日を感謝します。 Sa langit, kami nagpapasalamat sa umaga nito. 台風が来てましたけれども、ひどいこともなく、みんなが無事に来れたことを感謝いたします。 So tunay nga po kami nagpapasalamat regardless, Lord God, sa time po na dumating, walang nangyari sa amin. At Lord, kaming lahat ay narito ngayong umaga na magkakasama. どうぞこのフィリピン、そして他のチームを本当に台風から守って、被害に遭うことのないようにみんな全ての人を守ってください。 Dalangin namin na nawa kung sabi natin buong Pilipinas ay niyo pong ingatan ang bawat isang mamamayan na bagamat dumaan man ang bagyo, wala pong mangyaring masama sa bawat isa sa kanila. 今日も聖霊様を私たちの心の中にお迎えします。 So Lord, we acknowledge, Lord, the presence, we welcome the presence of your Holy Spirit in our heart. 私たちも心を開きますので、どうぞあなたが私たちのところに来てくださって、私たちに御言葉を教えてください。 Lord, bukas ang aming puso sa oras na ito, nawa ikaw ay pumasok. At Lord, sabihin niyo sa amin kung ano inyong gustong sabihin sa pamagitan ng salita sa umagang ito. そして御言葉を通して私たちに信仰を与え、私たちにリバイバルを与えてください。 Dalangin namin sa pamamagitan ng iyong salita, nawa pagtibayin yung ayong pananampalataya at sa ayong pananampalataya ang inyong revival sa aming simbahan ay maganap. 今日もあなたに期待し、イエス様の皆によってお願いします。 Lord, tunay nga po, inaasahan namin ikaw sa umagang ito. Tunay nga po, ikaw ay pinupurit pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. アメン。 Amen. アメン。はい、それでは今日も、今日の御言葉をもう一回読みたいと思います。いいですか？使徒の4章の13節。 Okay, so basahin po natin muli yung talata natin ngayon mula sa Acts 14 verse 13. ですか？1、2、3。彼らはペテロとヨハネと大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたんだということが分かっている。ね、
この御言葉が書かれた箇所っていうのは、ね、彼らが、もうイエス様が天に昇られていなくてですね、彼らが伝道して捕まって議会の中に立たされた時の状況です。So, yung talatang ito ay buhat sa isang kwento na kung saan ating Panginoong Jesus ay bumalik na po sa kalangitan at silang lahat ay nagsimula ng ipangaral ang salita ng Diyos at ang bawat isa kanila ay nakaranas ng iba't ibang karanasan na iba'y nahuli at inilagay sa kulungan. みんな頭のいい偉い人たちがね、取り囲んで彼らを2人をね、裁判にかけました。 Then ang bawat isa sa kanila, yung bahaging ito, sila nakatayo mismo sa isang husgado sa hukom na kung saan sila ay napapaligiran ng mga hukom. ここなんか見渡すとね、みんな隣の人の顔を見てください。みんな賢い人ばっかりなので、無学な人はいないと思います。 So kung tignan mo katabi mo, di ba? Titignan mo yung matalino, wise yung katabi mo ngayon, di ba? Wala ritong hindi matalino. ね、だけれども、ね、彼らは、ね、もう見るからにもう田舎者、ね、もう漁師ですから2人とも。 However, yung dalawang ito, si Peter at si John, sila po ay probinsyano na kahit saan mo sila tignan, sila ay mangingisda. ね、みんな頭のいい人の中で彼らは全然聖書なんかも勉強なんかもしたことね、読んだことも勉強したこともないだろうってみんなが思ってたんです。 So, naiisip nila, dahil sila ay kahalubilo ng mga matataas na tao sa loob ng hukuman, alam nila na hindi man na nakapag-aral yung dalawang ito kahit salita ng Diyos. だけどね、彼らにいろいろ質問しても彼らが御言葉を通してもう素晴らしいことをね、語るので、頭のいい人たちはみんなもう何も言うことができなくなりました。 Pero kahit sila ay tinanong ng mga matataas o matatalinong tao sa gitna ng hukuman, lahat ng kanilang katanungan ay kanilang nasagot sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ano pat hindi na sila ngayon makapagtanong pa. 聖書を学ぶと、たとえね、頭の悪い人でも頭が良くなります。 So ganun po ang lesson sa atin na pagka tayo ay nag-aral ng salita ng Diyos, kahit na tayo hindi matalino, tayo magiging matalino sa pamamagitan ng salita ng Diyos. ね、そして彼らはだんだんと、この人たちはただの漁師ではない、ただのね、勉強できない田舎者ではなくて、イエス様と一緒にいたんだなって分かる。 Then nabuksan yung isipan ng mga hukom na nakapaligid sa kanila na yung mga tao ito hindi pangkaraniwang tao, hindi lamang sila mga mangingisda, kundi sila ang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. だから皆さんね、自分の顔に気をつけてください。 So, tignan nyo at ingatan nyo ang inyong mga mukha. イエス様とね、一緒にいる人っていうのはね、なんかね、イエス様の弟子の顔してるんです。 Yung tao na laging kasama ang Panginoong Jesus, siya po'y magiging kamukha din ng ating Panginoong Jesus. 昔そんなにね、もう悪いギャングだった人も見てください。もうイエス様の輝き。 So kahit sabihin pa natin na dati ang mukha ko ay laging mahilig sa mga gang, o kahit sabihin na masama, ngayon is nabago ang aking mukha, binago ng Panginoong イエス Jesus. 様と一緒にいるとだんだんイエス様のような顔になってきます。 Dahil kung tayo po lagi nating kapiling ating Panginoong Jesus, unti-unti ang ating pagmumukha ay magiging kahawig ng ating Panginoong Jesus. みんながペテロとヨハネを見て、この人はイエス様と一緒にいた人なんだなって分かったんです。 Kaya ang lahat ng mga tao nakapaligid kay John and Peter during the time is naunawa nila, yung mga taong ito ay mga disipulo at kasama ni Jesus. これがね、イエス様の弟子です。 Ito yung sinasabing disipulo ng Panginoong 皆さんどう Jesus. ですか？隣の人の顔見てください。イエス様のような顔してますか？ So tignan mo nga yung katabi mo, kamukha ba ng Panginoong Jesus yung katabi mo? ね、イエス様のような、ね、イエス様の弟子の顔になってるでしょうか？ So titignan pa natin kung ang mukha ba natin kamukha tayo ng disciple ng 隣の ating 人 Panginoong に、 Jesus. あなたはイエス様の弟子ですって言ってください。 Sige nga, sabihin mo nga, ikaw ay disipulo ng Panginoong Jesus. You're the disciple イ of エス様の弟 Jesus. 子ですって言ってください。はい。ね、もう皆さんね、顔に気をつけてくださいね。もう So ingatan natin yung ating pagmumukha. イエス様はこのようにね、人生の中で彼はね、何も残しませんでした。教会も作らなかったし、彼はね、もうディノミネーションも作らなかった、ね、ミニストリーの団体も作らなかったけども、イエス様が残した最大のものっていうのは、ね、弟子を残したんですね。 So kung titignan natin yung naging ministry o pamumuhay ng Panginoong Jesus sa liputan, wala siyang naiwan, wala siyang iniwang simbahan, wala siyang iniwang organisasyon, wala siyang iniwan ng mga kung ano man sabihin na makikita natin. Ang kanyang iniwan ay yung kanyang mga disipulo na kung saan ang lahat na nasa kanya ay kanyang ibinigay sa kanyang mga disciples. そしてこのね、ナザレのね、ナザレって言ったらね、もう本当に田舎です。ね、フィリピンで言ったらカビテとかもしれないね。もうね、いろいろとかそっちの方かもしれない。もうそのナザレのグループの田舎者の、ね、漁師たちが
世界中を変えていったんです。 So kung titignan natin yung kanyang mga disipulo, is lahat puro mga Nazareno, Nazaret. Yung Nazaret na sinasabi nila, yun po yung probinsya, parang Cavite siguro, parang Iloilo. So kung saan is talagang sila'y nasa probinsya. Pero kahit sila'y nasa probinsya, hindi mo makikita sa kanila na sila ay talagang probinsyano. イエス様はそのたった3年間の間に本当に無学な、全然ね、もう教養のないそのような漁師たち、しかも若いね、漁師たちを、ね、全世界を変えるリーダーへと、ね、弟子訓練していきました。 Dahil kung titignan mo na kahit sila ay mga probinsyano, pero sila ang mga tao na nagbago ng ating buong sanlibutan. Bakit nila nabago ang buong sanlibutan? Dahil sila ngayon ay naging disciple ng ating Panginoon 今日は Jesus. イエス様がした弟子訓練を通して、ね、どのような人がリーダーにふさわしいのか、そのリーダーの資質、素質、それについて学びたいと思います。 So today, pag-aaralan natin is, paano ba ginawa ng Panginoong Jesus para dito sinasabi natin discipleship? Paano niyang dinisciple yung kanyang mga disipulo? Paano niya itong pinalaki para maging worthy o maging karapat-dapat sila na leader ng simbahan? ね、今日の、ね、このイエス様の弟子訓練のキーワードは F-A-I-T-H、Faith。 So, yung pinaka-keyword natin for the discipleship of Jesus today is yung F-A-I-T-H, yun po yung faith. どのような人が、ね、イエス様の弟子として、またリーダーとしてふさわしい、教会のリーダー、もしくは本当にこのようなリーダーとしてふさわしいのか、それについて学びたいと思います。 So today, ang pag-aaralan natin is kung paano ba, o ano bang kinakailangan ng isang tao para siya maging karapat-dapat na maging leader ng isang simbahan. それでは、じゃあ、フェイスの1番目、Faithfulness、 Okay. 忠実さですね。 Number one, yung first letter ng faith is yung F. Ito po yung faithfulness. イエス様が求めるリーダーというのは忠実な人です。 Ang nire-require ng ating Panginoong Jesus na maging leader ay yung isang faithful o tapat na tao. ルカの12章の42節を一緒に読みましょう。 So basahin natin ang word from Luke chapter 12 verse 42. いいですか ?1、2、3。主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう。ね、管理人、家のマネージャーですよね。 So pag sinabi mo siyang manager, is yung siya mismo ang nagmamanage ng isang lugar. ね、普通世の中の人たちはリーダーに選ぶ人たちをどういう人たちを選ぶかというと、やっぱりね、指導力のある人、能力の高い人、もしくはカリスマ性のある人たちをリーダーに選びます。 So yung ating sanlibutan ngayon, ang pinaka-standard natin sa pagpili ng isang leader bago maging leader yung tao, ay yung kung merong kakayahan para magbigay ng instruction, may kakayahan, meron siyang karisma para hawakan o kontrolin at kanyang pangasiwaan yung tao. だけど、イエス様が、ね、選ぶリーダーというのは、ね、神の家を任せるリーダー、それはですね、忠実なしもべ、忠実な管理人です。 Subalit ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang isang panukala o kinakailangan na requirements para maging leader ng isang tao ay yung tapat na kung saan is pwedeng pagkatiwalaan ng kaharian ng Diyos. 忠実さというのはね、どういう時にね、そのことが表されるんでしょうか、試されるんでしょうか。 So pag sinabi mong faithfulness o yung katapatan, paano ba ito susubukin o itetest sa isang tao? この御言葉を読んでください。ね、主人が家をよく管理しなさいよ、私はどっか行ってきますからねってね、留守にしている間にどうしていたか、そこを見ているんだと言ってます。 So kung babasahin natin, makikita natin dito sa Luke chapter 12 verse 24 dito na yung master ay umalis ng kanyang bahay. Iniwan niya sa kanyang tao ang lahat ng mga bagay, ipinagkatiwala. So malalaman natin ano bang ginagawa ng taong yon kapag kawala yung kanyang master na nakatingin sa kanya. ね、これがね、イエス様の例えのね、特徴なんです。 So ito'y karakteristik o special na laging itinuturo ng ating イエス様の Panginoon 例え Jesus. 話はね、よくね、イエス様の留守になるんですね。 Yung parable na laging binabahagi natin Panginoong Jesus, siya lagi ay wala. ね、タラントをちょっとあんたにね、少し預けるから、私の留守の間、これで商売しなさい。留守になります。 So sinasabi nga niya, itong talent na to, itong kayamanan, ipagkakatiwala ko sa iyo. Gamitin mo ito sa tamang pamamaraan habang ako'y wala pa. So lagi niyang binabanggit na wala siya. 10人の娘の例えもね、結婚式の時に
花婿さんが留守をしている間に10人がどのように準備していたか、それを見ています。 So, ganon din po dun sa 10 babae na kanilang binibigay na parabol o kwento na kung saan wala pa yung bride and groom is ano ba ang ginawa ng 10 babaeng yon. イエス様が言いたかったポイントというのは、 Yung point na gustong sabihin ng Panginoong Jesus, 神様の見られるところは、ね、人の見ていない時にあなたがどのような人であるか、どのようなものであるかということです。 ang tinitignan ng ating Panginoong Diyos ay yung tao na kung saan pag kasi nag-iisa na walang taong nakatingin sa Kanya, ano ba ang Kanyang ginagawa nung kapag ka walang taong nakatingin sa Kanya? もう一回言いますよ。神様が見られるポイントというのは、人の見ていないところであなたがどのようなものであるかだということ。 So, ang point dito, ulitin natin ang point na tinitignan lagi ng Panginoong Diyos sa atin, sa bawat isang tao, ay kung paano pagka ikaw'y nag-iisa, na walang sino man na nakatingin sa iyo. ね、会社とか世の中とかではやはり人に認められないと昇進してプロモートしていかないですよね。成功していかない。だけども神様の国では人の見ていないところであなたが忠実かどうか、これが大切なんだって。 So, of course, kabaliktaran ito sa mga standard na ginagamit natin libaw sa kumpanya. Kailangan makita ng isang nakakataas sa iyo kung anong yung ginagawa bago ikaw ngayon ay promote sa karya ng Diyos. Hindi po. Dapat, ano ang yung ginagawa at walang tao nakatingin sa iyo. Ano ka ba kapag walang tao nakatingin o nakamasid sa iyo? だからね、人が見てるからってゴミ拾ったってダメですね。人が見てないところでゴミ拾う、これが大切なんです。 Kasi hindi pwede na marami kasi nakatingin kaya mayroong basura doon, pupulutin mo. So, mas maganda na kahit walang nakatingin, usang loob mo na kukunin yung basura niyon. それだけじゃない。心の中が大事だっていうこと。 So, hindi lamang po yun, kundi napakahalaga kung anong nilalaman ng ating puso. 神様が見るのはですね、人の目につくような奉仕とか、人の目につくような伝道とかじゃありません。人の目につかない奉仕、ね、人が見ていない心がどのようか、そこを神様は見るんだ。 So, ang tinitignan ng ating dakilang Diyos, ating Panginoong Diyos, ay hindi po yung mga servisyo natin na nakikita o pinapakita natin sa tao, hindi po yung mga missionary gawain natin na pinapakita natin sa tao, kundi yung bukal sa ating puso na ginagawa natin nang walang sino mang nakakakita sa atin. やがて私たちはね、天国に行ったらイエス様の前に立ちます。 Dahil pagka tayo nasa langit na, tayo haharap sa harapan ng ating Panginoong Jesus. ね、イエス様はその時に私たちに質問をします。 So during the time, itatanong po ng Panginoon sa atin ang katanungan ito. その質問はですね、あなたはね、地上でね、何をどのくらいしてきたのかっていう質問じゃないんです。 So hindi po niya itatanong pag nasa harapan kanya na, ano ba ang ginawa mo o ano ba yung mga binigay mo, mga pinuna mo nung ikaw ay nasa libutan? そうではなくて、私が与えた人生の中で、私が与えた賜物の中で、ね、証明の中でどのくらい忠実だったか、そのように聞かれます。 So ang magtanong niya po, hindi po kundi ang itatanong niya, yung ibinigay ko ba sa'yo na handog, sabihin nating talent, ibinigay ko sa'yo na calling, gaano ka naging tapat doon sa binigay ko sa'yo? だからね、皆さんね、たとえ教会の中であろうと、会社の中であろうと、家族の中であろうと、人の評価は関係ないんです。 So dapat po tayo bilang Kristiyano, wala pong halaga sa atin yung evaluation o assessment ng ibang tao, kahit tayo nasa simbahan, nasa bahay, kahit tayo nasa ating mga kumpanyang pinagtatrabahuhan. 人はね、見えるところだけで評価しますけれども、神様は見えないところを評価するから。 Ang ating Panginoong Diyos ay tumitiw, nag-evaluate, hindi po dun sa mga bagay na nakikita, kundi dun sa mga bagay na hindi nakikita. 最初のポイント、ね、イエス様が求めるリーダーというのは、ね、忠実な心を持っている人。 So ito po yung number 1. Kinakailangan natin, ang bawat isa, na maging faithful, magkaroon tayo ng isang tapat na puso. じゃあ2番目、フェイスの2番目の A はね、be able ですね。 Okay, so second letter ng word na faith, ito po yung A. able ね、これね、僕ね、日本語にアベイラボルね、日本語に訳すのすごく難しくて、ちゃんとしたいい日本語ないんですね、英語を表してる。 In Japanese kasi wala talaga siya yung 100% na available na accurate word doon, kaya medyo mahaba yung translation. だけど言いたいことはですね、いつでもね、人のために時間を取ることができるっていう。 However, yung pinaka-meaning niya, although mahaba, ang nakalagay po doon is ikaw ay laging available, sabi laging bakante kapag ka ikaw ay kinakailangan ng ibang tao. Yun po yung meaning niya. それでは
聖書の箇所を読みましょう。ルカの9章の10から11。 Okay, so basahin po natin yung word from Luke chapter 9 verse 10 and いいです 11. か？ 1、2、3。さて、それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに静かに。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになる。イエス様が、ね、求めるリーダーというのは、ね、いつでもアベラボルな人、ね、人のために時間を与えることができる人、人に寄り添うことができる人。 Ang nire-require ng ating Panginoong Diyos o requirement para sa isang leader na simbahan ay yung kahao na anytime siya ay laging handa para tumulong sa mga tao na nangangailangan. この御言葉の箇所はですね、実はね、12弟子を選んで彼らが初めて自分たちだけ、イエス様がいなくて自分たちだけで伝道旅行に行って疲れて帰ってきた後の話。 So yung word o story na sa banda rito, ito po yung inutusan sila, yung unang misyon na inutos sa kanila ng Panginoon na sila'y humayo, hindi kasama ang Panginoon. So yung 12 disciples, pagod na mula sa misyon, sila ngayon bumalik sa lugar kung saan naroon ang Panginoon. 皆さんよく覚えてますね。イエス様が12弟子選んで、ね、伝道に行きなさいってね、もうね、財布も持って行っちゃいけない、靴もね、1足しか履いちゃいけない、パンツも1枚でいいね、なんかもうそういうようなことを言って弟子たちを送り出して、弟子たちはね、病人を癒し、悪霊を追い出し、ね、素晴らしい伝道をして帰ってきましたね。 So naalala natin yung kwentong ito na kung saan unang-una na inutusan ang 12 disciples na humayo sila at magmisyon nang huwag magdala ng kahit anong pamang bagay, kahit wallet, kahit anong pera, o kahit anong pamang bagay sa kanilang katawan, liban sa kanilang damit. At sila ngayon po ay humayo, pinagaling yung mga may sakit, pinalis yung mga demonyo, at after that sila po may nagbumalik. 弟子たちはね、その時にはもうね、休む暇もなく、食事を食べる暇もなくて、もう帰ってきたので、イエス様はかわいそうだからあなたたちちょっとね、ベツサイダという町行ってゆっくり休みなさいって言って連れてったんです。 So, ang nangyari po dito is kagagaling lang nila sa misyon, sila'y pagod, halos wala silang time para sila'y kumain. Ngunit gusto na nilang bumalik nga sa Panginoon at sila ngayon ay inaya para sila'y kumain. それだけじゃありません。 Ngunit hindi lamang po ito. 実は12弟子たちが伝道を始めた時に、ね、バプテスマのヨハネの仕事が終わって彼は殺されてヘロデ王に殺されたのがこの間だ。 So, ito po yung season o yung time na kung saan sila inutusan ng Panginoon na magmisyon. At ito rin yung time na kung saan pinugutan po ng ulo ni Herod, pinapugutan po ng ulo ni Herodes itong si John the Baptist. で皆さん12弟子のねヨハネとかアンデレは、ね、洗礼者ヨハネの弟子でした。そしてイエス様の弟子になる前はずっとヨハネと一緒に暮らしてたのでよほどね彼らも傷ついたと思います。 So si John at si Andrew is dati pong disciples ni John the Baptist. So nung siya ay buhay pa, hindi pa pinugutan ng ulo, kasama niya lagi itong dalawang to. Imagine na sila dating disciple at naranasan nila o narinig nila na pinugutan ng ulo. だからイエス様は彼らには休みが必要だと思って誰もいないところに連れて行ったんです。 Kaya nangyari dito, naisip ng Panginoon na wala silang pahinga. Kaya dinala sila ng Panginoon sa isang lugar na kung saan sila ay makapagpapahinga. ね、皆さんも休みが必要じゃないですか。もういろんなことがあるので休みたいと思いますよね。 So marahil tayo rin gusto rin natin, may time na gusto natin mag-rest, di ba? Dahil sa sobrang pagod sa mga ginagawa natin na araw-araw. だけどね、弟子たちが、ね、隠れて休もうとしたら群衆たちがもう噂を聞いて、弟子たちに会いたい、イエス様に会いたい、癒してもらいたい、病気を治してもらいたいと思ってみんなが先に回ってもう待ってたんですよ。 However, nung inabalak ng mga disciples na pumunta sa isang lugar upang sila magpahinga, narinig ito ng karamihan. Ano pat nung marinig ng karamihan kung saan sila pupunta, ito'y inunahan ng karamihan at doon sila nauna para makita si Jesus at saka yung mga disipulo. ね、もうこれがね、世界中の牧師の悩みです。 Ito yung problema, sabihin natin worry ng lahat ng mga pastor sa buong mundo. ね、ニューホープチャーチっていう大きな教会のウェイン・コデーロ先生っていう先生が本を書いてるんですけど、うつになった時のことを正直に書いてる本があるんですね。うつ、ディプレッション。 Okay. Ito yung may isang libro na isinulat ng isang pastor na kung saan nakalagay doon kapag ka ang pastor ay depressed na. ね、
メッセージの療養して、ね、普段カウンセリングして、そして日曜日ようやく終わって、ね、ほっと月曜日に休もうと思っても朝からすぐ電話かかってくる、ね、だけど電話かかってきてもし行かなかったら冷たい牧師だなって言われる。もう、ね、常にそういうふうに、ね、もう何十年と、ね、そしてもう誰かを助けなかった、ね、誰かのところに訪問しに行かなかった、ね、もうそこの先生ね、1万人の教会ですから、毎日常にいろんな人が電話かかってきて休む暇がないと言ってました。 Kasi yung pastor, sinulat niya sa isang libro na kung saan ito yung problema ng isang pastor. Dahil ang pastor, pag mula Lunes hanggang Sabado, mula Martes hanggang Linggo, lahat ng mga bagay ginagawa para serbisyohan ang simbahan at ang lahat ng mga miyembro. Pagdating lang Lunes, yun ang araw para sila'y mamahinga. Pero yung Lunes na yon, na araw na kalakapahinga, marami pa rin mga tatawag ng mga miyembro. Marami mag-invite para sila'y pumunta. Pag hindi lang pinuntahan, yun na yung kinikritis ng mga pastor, malamig naman itong pastor at hindi marunong umasay o hindi marunong tumulong o sumuporta sa amin. So lahat ng mga pastor, iisa lang po ang problema. この時も、ね、弟子たちが休みたかったのに群衆がやってきて、そしたらね、イエス様は喜んで彼らを迎えて、ね、朝から夜までまたずっと彼らのために奉仕をします。 So makikita natin dito sa kwento na kung saan sila dyan, tsaka yung dalawang ito, is ganun din at ibang disciples na gusto sana silang magpahinga o pagpapahinga ng Panginoon, pero hindi sila makapagpahinga. Ano pa, yung mga tao na nandun, hindi nila matanggihan, kundi ginawan din nila ito ng kanilang serbisyo. 私たちっていうのはね、自分のやっていることとか仕事とかを中断されるとすごくね、ストレスが溜まって時には怒ったり迷惑になったり、ね、時にはそれをね、もう人と会わないようにしたりして、もうね、そのような反応をします。 Of course, tayo bilang tao, meron tayong reaksyon na kapag meron tayong gagawin na hindi natin nagawa dahil sa mga bagay-bagay na nakadlang o nagpilit na ipagawa sa atin, nandun po kuminsan yung tayo maiinis, tayo po yung magagalit. ね、お母さんってそうですね、もう朝から掃除もしなきゃならない、洗濯もしなきゃならないし、買い物とか、ね、料理とかしなきゃならないのに、子供がお茶碗ひっくり返したりとか、兄弟喧嘩したりすると全部中断してね、もう子供をお尻ピンピンしてしつけしてよく言い聞かせて、もう何時間も取られますよね。 Makikita natin ito sa mga nanay sa ating bahay. Dahil kung sa ating mga nanay, marami na mga nakaschedule na gagawin yun araw-araw, paglilinis, pagluluto, iba't ibang mga bagay. Pero, halimbawa, nandun yung anak, mag-aaway, nandun yung apo, iba't ibang bagay na hindi nakasama sa kanyang gawain sa araw-araw, andun yung magiging irritable na yung ating mga nanay. 皆さん、愛っていうのはね、時間がね、取られることです。 Yung love, kasi pag sinabi nating love, ang love na yun ang nag-uubos ng ating mga oras. リック・ウォーレン牧師という人は、ね、愛を示す最善の方法は一緒に時間を過ごすことだって言いました。 So, yung sinusulat nga ni Rick Warren, pag sinabi mo kasing love, ibig sabihin, yung oras ay ibibigay mo doon kung saan nakaukol ang iyong love. どうですか、夫婦でね、結婚して僕は本当に愛してるよって言っても全く一緒に時間を取らなかったら、仕事ばっかりして夜遅く帰ってきて朝早く出て、ね、ご飯食べてお風呂入ったらもう寝ちゃう、話もしない、ね、それで愛が感じるでしょう。 So, masasabi natin ito, makita natin yung love na ito sa mag-asawa. Sabihin man natin na, oh, I love, o minamahal ko yung ating asawa, pero pagdating mo ng bahay, wala kang oras para siya kausapin. Sa lahat ng oras mo, nagagamit mo sa opisina, pagdating mo ng bahay, matutulog ka na. So, paano masasabi na minamahal mo yung asawa kung wala ka namang oras na nagagamit para sa kanya? ね、親子でもそうです。ね、親がどれだけ一生懸命子供のために、家族のためにと思って働きながら海外に行ったり、ね、違うところで働いていて、そして親は愛してると思うんですけど、子供は全く親から愛されてないって傷ついてる子供たちがいっぱいいます。 So, ganoon din po yung relasyon sa magulang at sa anak. Kahit sabihin pang mahal ng magulang yung kanyang anak, in effect, makikita natin na sa aktual na pamumuhay, ang nanay, halimbawa tatay nasa abroad. So yung anak niya, inawalay sa kanya. Kahit sabihin pa ng nanay na mahal niya yung kanyang anak, pero hindi niya naramdaman yung pagmamahal dahil malayo siya dun sa kanyang anak. だからね、愛っていうのはね、愛を行動するっていうのは自分の時間を与えるってことなんです。 Dahil pag sinabi mong love in action, yun po yung time na kung saan ibibigay mo dun sa tao na kung saan nilalagak mo yung pag-ibig. 自分の貴重な人生の一部をその人のために使う、これが愛なんです。 Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay yung mahalagang bahagi na yung buhay ay nakalagak dun sa tao na kung saan nilalagak mo rin yung pag-ibig.
イエス様はいつもそうでした。メッセージしている時に子供たちがやってきて、うわーって邪魔してもね、弟子たちがあっち行けってやっても、ね、子供たちを来させなさい、ね、もう長血を患っている女が、ね、途中ですがりついても、イエス様は他のところに行こうとしたら、いいんだいいんだ、あなたこっちに来なさい、私が癒してあげる。常にね、イエス様は仕事が中断され、旅が中断され、目的が中断されたんですけども、喜んでその人たちのために時間を使い、その人たちに寄り添い、そして関係を築いていたんです。 Makikita natin yung halimbawang ito sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng tao. Dahil maraming bagay, maraming pagkakataon na ating Panginoong Yesus, may iba dapat gagawin, pupunta sa ganitong lugar, may gagawin na ganito. Pero, lagi siyang nahadlangan una yung mga kabataan na kung saan maglalakad sana sa pero dumating yung mga bata para siya ay guluhin o kausapin. So gusto ng mga disciples na huwag palapitin ang bata, pero anong ginawa niya? Hayaan yung lumapit sa akin yung mga bata. Nung sila'y naglalakbay para pumunta sa isang lugar, merong isang babae na may sakit, siya hinadlang at tinawakan ang kanyang damit para pagalingin. So hindi niya ito isinantabi, kundi lahat ito ay kanyang tinanggap dahil ang kanyang pag-ibig ay nakalaga sa bawat taong kanyang nakakaharap. これがね、イエス様の生き方でした。 So ito yung pamumuhay, yung lifestyle ng ating Panginoong Jesus. そのイエス様のライフスタイルを見ることが、ね、弟子訓練だったんですね。 So, to see yung lifestyle ng ating Panginoong Yesus sa pag-obserba natin, ito po yung sa ating sinasabing discipleship. だから弟子たちも疲れ切ってたのに、またイエス様が喜んで群衆を迎えるもんですからね、一生懸命奉仕してたら、なんとその時の夜に、ね、最大の奇跡、5000人の給食、ね、5つのパンと2匹の魚を与えるという奇跡が起こって、弟子たち自身も恵まれたんですよ。 So, ganoon din po yung ating mga disipulo. Dahil sa tinitignan nila lagi ang gawa ng ating Panginoong Yesus, dahil kasama nila araw-araw, sila rin mismo ay nagmamana kung anong ginagawa ng ating Panginoon. Halimbawa na lang, yung 5,000 na after nila mag-ministry, sila ay nagutom, wala silang makain. So, for the first time, nakita nila ng Panginoong Yesus ay lumikha ng milagro sa pamamagitan nila para pakainin yung mga tao, yung 5,000 tao. イエス様2番ですからね、2番目のポイントは、イエス様の求めるリーダーの素質っていうのは、ね、アベラブルの人、そして寄り添える人ですね。 So, okay, yung pangalawa na nire-require na ating Panginoon para maging isang leader is yung available na tao. Isang pangatlo is yung supportive person. じゃあ3番目のポイント、 Okay, イエス様が求めるリーダーの素質、リーダーのに求める3番目のポイントというのは、ね、フェイスの愛、インボールブ。 Okay, so number 3, ito po yung kinakailangan ng ating Panginoon who required para maging leader is yung pangatlo ng faith is yung I, 日本 involved. 語で言うと、ね、積極的にそこに参加するという。 So, ibig sabihin ng involved is buong puso ka na ikaw ay magpa-participate o mag-join. じゃあマタイの14の19読みましょう。 Basahin natin sa Matthew chapter 14 verse 19. そしてイエス、1、2、3。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。イエス様が求める、ね、弟子というのは、リーダーというのは、共に働く、神と共に働く同労者です。 So, yung hinahanap ng Panginoong Jesus o na quality o kwalidad ng isang mananampalataya is yung laging kasama niya na gagawa. ね、イエス様はね、5000人、男性だけで5000人ですからね、言ってみれば5000家族いたんですね。 So, kung titignan natin sa kwento, is nasulat dito 5,000 men. So, ibig sabihin yung men na ito, may family yon. So, kung isang pamilya, sabihin natin 5,000 families. だから5000家族ですから、もしこれが日本だったらね、奥さんと子供2人ぐらいなので、大体2万人ぐらい。フィリピンだったら20万人ぐらいかもしれない。 Sa Japan kasi kakunti lang family. Pag sinabi mong family is 4 mag-asawa at yung 2 anak. Pero sa Pilipinas, marahil tayo marami. So kung dun man ay 20,000, marahil dito sa atin sa Pilipinas is 200,000. ね、もうユダヤ人も家族、子供いっぱいいましたからね、5000人の男の人たちが持ってた子供や家族っていうのはすっごい多かった。 So normally sa mga Israelites is marami din po ang pamilya, maraming mga anak. So pag sinabi mong 5,000 times kung ilan yung anak ng kanyang pamilya. そこにね、5つのパンと2匹の魚しかなかったんですよね。 So titignan natin doon is 5 tinapay at 2 isda lang ang available ng oras na yon. そしてイエス様はね、なんとね、
この5つのパンと2匹の魚を、ね、みんなにあげたんじゃなくて、弟子たちにあんたたちが配りなさいって言ったんです。 So, ang ginawa ng Panginoong Jesus dito, sa 5 isda at 2 tinapay, hindi po niya ito binigay direkta dun sa mga tao. Inutos niya sa kanyang mga disipulo, ipamigay niyo ito sa mga tao. もちろん2万人、3万人にイエス様が配るとね、大変疲れるから。 So, of course, hindi ka kaya ng Panginoon to sa siyang mag-isa, 20,000, sabihin na natin 200,000 katao, bibigyan niya ito pa isa-isa. だけどそれが理由じゃない。 But this is not the reason. イエス様はね、常にね、弟子たちを用いるんですね。 So dito, nakita natin na gagamitin ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. なぜね、イエス様は、もしくは神様は自分でやらないで弟子たちを、私たちを使おうとするんでしょう。 So bakit ang ginagawa ng Panginoon Diyos lagi, ginagamit pa niya tayo o gagamitin pa niya tayo para sa kanyang gawain? 神様はね、一つの原則を、 So merong principle ang ating Panginoon Diyos. 私たちが働き、神様が祝福する。これが神様の原則。 Kasi isa sa principle ng ating Panginoong Diyos is siya ang mag-bless sa atin, pero tayo ang mismo gagawa. 別の言葉で言うならば、私たちが努力をし、神様が結果を与えるっていう。 So mangyayari is through our effort, ang result ay gagawin ng Panginoon para sa atin. 神様っていうのはですね、常にね、チャレンジをするときに、私たちが常識ではできないことを信仰でするようにチャレンジします。 Dahil normally po, china-challenge tayo ng ating Panginoong Diyos, hindi po sa pamamagitan ng ating pangunawa o yung mga senses na nasa atin. But, ginagawa niya lagi ang mga bagay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. なぜなら信仰によらなければ、神を信じることも、神の奇跡や恵みを体験することもできないから。 Dahil, if we don't have faith, we cannot experience. Di natin ma-experience yung kapangyarihan ng Panginoon at hindi rin gagana ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. ね、この時もね、やっぱりね、弟子たちはね、5000人にパンを配るには信仰が必要でしょ。 Kaya nga, kahit nung time na ito, to gather o to give yung mga tinapay at isda sa mga tao, kinakailangan din ng mga disipulo ang pananampalataya. ね、5000人に5つのパンですから、1個のパン1000個にね、切らないとダメですよね。 So, of course, bilang sabihin na natin sa normal, yung isang tinapay, kung 5,000 ang paghatian, yung isang tinapay, hatiin mo yun sa 5,000. Maaari ba yun? ね、1個のパン1000個に切ったらこんなちっちゃくて、それを Dahil 家 kung 族で yung 食べなきゃ isang ダメ。 tinapay, hinati mo to sa 5,000, gaano kaya kaliit ang maiiwan o maibabahagi mo doon sa mga tao? だけどそうじゃないと思うね。多分ね、イエス様はパンをね、半分にちぎって1個ペテロに渡して、1個はね、ヨハネに渡して、でそしてペテロが今度はね、アンデレにまたちぎって、そしてヨハネはね、ヤコブに渡してる。まあこういうふうに弟子たちで少しずつ渡しながら、みんながこうやってちぎって渡していくと、なんとね、渡している弟子たちの中でポップコーンのようにね、パンが増えていったんですよ、手の中で。 So marahil ang ginawa ng Panginoon dito, kinuha niya isang tinapay, hinati niya ito, binigay niya yung kalahati kay John, si John naman, binigay din niya yung kalahati kay Andrew, o binigay niya kay Pedro. So sila ay nagpasahan, so siguro marahil makita natin, imagine natin na yung tinapay na hawak nila, marahil pag ito'y kanilang hinati, dumadami. Sa bawat hati nila, ito'y dumadami. Ganun ang nangyayari dito sa storya na 何が起こったか想像できましたか？イエス様がね、ここでいっぱいね、1000個も2000個もね、5000個も増やしたんじゃなくて、弟子たちが配ると手の中でポンポンポンポン増えていったんですよ。 So makikita natin yung kwento na hindi ang Panginoong Yesus ang gumawa ng 5,000 tinapay, kundi sa bawat hati niya ng tinapay na binibigay sa disipulo, sa kamay ng disipulo nangyayari ang milagro. Na sa bawat paghati nila tinapay, ito'y dumadami ng dumadami. ね、きっと弟子たちはね、もう疲れ切ってただろうけど、ね、もう自分の手の中でパンがどんどん増えていくから、興奮して走りながらね、もう配ったと思います。 So mangyayari siguro na kahit pagod na yung mga disipulo sa paghati ng tinapay, yung pamimigay ng tinapay, sila'y nagugulat dahil sa bawat paghati nila ng tinapay, dumadami ng dumadami. So sila tumatakbo habang hinahati nila yung tinapay at pinamimigay sa karamihang tao. わかりますか？だからね、私たちはね、神の国の働きに積極的に参加した人だけが神様の恵み、神様の奇跡をね、体験するんです。 So naiintindihan ninyo, nasa tayo, kung meron tayong involvement, sabihin natin buong puso tayo na kikipag-involve sa gawain ng kaharian ng Diyos, kung anong kapangyarihan meron ng kaharian ng Diyos, ito po'y mapapasa atin at ito rin ay magagawa natin. ね、
聖書だけ読んで頭の中だけそうだろうな、信じるよな、それじゃダメなんですね。やってみて、神様に従ってみて、初めて自分が体験することができる。 Dahil hindi po pwede na ang Biblia, salitahan ng Diyos, basahin lang natin, ipasok lang natin sa ating ulo, tapos enough na. Hindi po, dapat pag naipasok natin sa ating ulo, ito'y ating gawin. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ito'y ating isa pamuhay kung ano ating natutunan, at saka lang po natin makikita yung himala. だから3番目のこの特徴は、ね、積極的に参加する人、もしくは、ね、積極的な神様の同労者、それをイエス様が求める。 So ito yung hinahanap ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pangatlo kanina, na kinakailangan tayo ay meron talagang partisipasyon sa bawat gawa ng Panginoon. Or, para praise natin, ito yung magiging active na fellow worker. じゃあ4番目の特徴ですね。 Okay, number 4 リー characteristic. ダーの特徴は teachable、教えられやすい心。 Number 4 is yung T, meaning is yung teachable. ね、スチューデントの心ですね。いろんなことが言われても、はい、わかりましたって教えられやすい心を持 Pag っている。 sinabi mong teachable, ito yung parang isang estudyante na merong puso na laging bukas na gustong makinig kung anong ituturo sa kanya. ルカの5章の4節5節を一緒に読みましょう。 Okay, sabay-sabay natin basahin yung Luke chapter 5 verse 4 and 5. いいですか？ 1、2、3。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えている。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。イエス様が求められる、ね、弟子、リーダーというのは、ね、柔らかい心を持っている人です。 Ang nire-require ng ating Panginoong Jesus para maging isang leader is yung merong isang puso na mapagpakumbaba o malambot na puso. ね、この時ね、イエス様とペテロはね、まだ全然お互い知りませんでした。 Kung titignan natin dito, yung kwentong ito is hindi pa masyadong magkakilala. Hindi pa nakilala ni Simon ang Panginoong Jesus. ペテロはね、プロフェッショナルの漁師です。 So of course, si Simon is a professional fisherman. 彼は多分ね、自分の船を持っていた、ね、漁師の中でもリーダーだったと思います。 So siguro, doon sa kanyang, sabihin na nating bangka na kanyang pinapangasiwan, kasama mga isda, siya yung leader. ね、そこにね、長髪をした長い髪の毛をした大工の息子がやってきてね、大工さんがね、漁師にここで魚取ると取れるよって教えたんですよ。 So siguro, habang sila nangisda, lumapit ngayong medyo mahaba ang buhok, na alam nila na ito ay isang karpintero, anak ng karpintero, at sinabi ng anak ng karpintero sa mangingisda, huwag ka dyan mangisda, dito ka mangisda. ね、だけどペテロはね、一晩中漁やって取れなくて、自分は漁師で大工さんのアドバイスなんか本当は聞きたくないはずですよね。 Nor probably si Pedro dahil siya professional na mangingisda, tapos lalapitan siya ng isang karpintero na magbibigay sa kanya ng advice tungkol sa kanya kung saan siya ibihasa. Marahil hindi niya pakikinggan yon. だけど彼はね、大工であるイエス様からここで漁をしてみなさいって言われたら、ね、一晩中やって全然取れなかったけれど、だけどイエス様はあなたの言葉通りやってみますって言ったんです。 However, ang nangyari is ganito. Nung sinabi niya na alam niya na ito'y isang karpintero, nung sinabi na okay, dito ka mangisda, huwag ka mangisda, doon ka mangisda. So sinabi ni Pedro, kahit magdamag kami ng isda at wala kami nakuha, dahil sa sinabi mo, susundin ko ito, ilaladlad ko ang mga lambat. これがね、イエス様の求める弟子の心です。 Ito yung heart na kung saan nire-required ng ating Panginoong Jesus. 弟子たちっていうのはね、いつもね、自信過剰で、ね、もう知恵もなくて浅はかでしたけれども、彼らはね、教わる心を持ってました。 Yung mga disipulo, kung titignan natin, hindi sila masyadong confident sa sarili ng kakayahan, wala silang masyadong katalinuhan, pero meron silang puso na mapagpakumbaba na laging handa para tumanggap kung ano man ang tinuturo. ね、イエス様がやりなさいと言ったらね、水をね、汲んでそれをワインに変えました。そしてね、5つのパンを5000人に配りました。そしてイエス様がやりなさいと言ったら水の上を歩きました。彼らはね、常識で考えられなくてもイエス様がやりなさいと言ったら、じゃあ言葉通りやってみますっていうことができたんです。 So naalala natin yung mga kwento ng disipulo nung nakaranas sila ng milagro. Unang-una, is yung mga disipulo inutusan niya kumuha ng tubig para ilagay doon sa isang lagayan. So sinunod nila yon at kailan kumuha, sila kumuha para ipamigay, ito naging alak. Pangalawa, is yung nangyari nga kanina ng tinapay at yung isa is inutusan ni Simon upang lumakad sa tubig. Lahat ng ito, kung titignan natin, kung gagamitin mo yung common sense natin, hindi talaga mangyayari ito. Pero, dahil sila ay masunurin at bukas ang puso, ito'y kanilang ginawa. ね、そしてね、
皆さん弟子の中でナタナエルとかピリポっていう人はね、自分が正しい、ね、もう神様、ね、イエス様の傷のところに指を入れなかったら信じない、そういうふうに言ってた人でもイエス様があなたは間違ってるって言ったら、ね、ペテロもそうですね、自分は絶対裏切らない、だけど失敗して罪を犯して、ね、イエス様のところに出た時にはイエス様ごめんなさい、ね、自分が間違ってましたって素直に言えた人。 So, titignan natin yung buhay ng mga disipulo. Marami silang mga pagkukulang o kahinaan. Marami silang mga sablay o kasalanan na nagawa. Una si Nathaniel sa si Philip. Sabi nga nila kay si Tomas, sabi niya na kahit na pag hindi niya naisaksa kanyang daliri sa tiyan ng Panginoon, hindi siya maniniwala na sa Panginoon ay buhay. Sabi rin naman ni Pedro, ganoon din, hindi ko siya i-betray, but pinagkanulo pa rin niya. Pero lahat ng ito, and although sila nagkasala, sila'y humingi ng kapatawaran. At yung paghingi nilang kapatawaran, yun ang kanila umali sa kanilang ganap para sila ay maging isang mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. だからね、イエス様が弟子に選ぶ人、イエス様がね、リーダーに選ぶ人っていうのは決してね、立派な人とか能力の高い人とか正しい人ではありません。 So, ang pinipili nating Panginoon Jesus na magkwalidad para sa isang leader, hindi po yung tao na matatalino o sabihin natin matataas ang katungkulan o mayroong kakayahan. しかし、ね、教わる心を持っている、教えられやすい心を持っている人ですね。 Ang kanyang hinahanap ay yung merong puso na handa laging tumanggap at merong puso na laging mapagpakumbaba. この4番目のポイントは、ね、弟子っていうのは教えられやすい心を持っている人が弟子の心を持っている人です。 So, ito yung mga disipulo na kung saan meron silang puso, kaisipan na gusto lagi o laging madaling turuan. じゃあ最後のポイント。 Okay, last point. 最後のポイントは、フェイスの最後は hungry。 The last alphabet ng faith is yung H. Ito po yung hungry. 上かわきを持っている人。 Ito yung uhaw, sabihin na natin gutom. マタイの4の19から20を一緒に読みましょう。 Sabay-sabay nating basahin ang Matthew chapter 4, verse 19 and 20. いいですか？ 1、2、3。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方は人間を取る漁師にしたい。彼らはすぐに網を捨ててした。最後のポイント、イエス様が弟子に選ぶ人、そしてイエス様がリーダーに選ぶ人の最後のポイントは、神様に対する求める心を持っている人。 So, ito yung last point na sinasabi dito na hinahangad ng Panginoon na maging para sa mga disipulo. Ito po yung isang puso na laging handa para sumunod sa Panginoon. イエス様が、ね、私についてきなさいって言ったとき、ペテロもアンドレも、そしてヨハネもヤコブもね、彼らは漁師だったのに網を捨てて、仕事道具を全部捨てて、イエス様にすぐについていきました。 Ito yung sinabi ng Panginoon na kung saan kinakailangan ng bawat isang disipulo. Nung sinabi niya na come and follow me, si John, sabi na natin dito si James, pati sila Pedro, itinapon nila ang kanilang lambat at sumunod sila sa Panginoon. ね、そしてマタイを見たとき、イエス様はマタイに私についてきなさい。マタイはね、タックスオフィス持ってましたけど、店を畳んで、店を閉じてね、ついてきました。 So, ganun din pong sinabi ng Panginoon kay Matthew. Nung sinabi niya kay Matthew, kahit si Matthew, nung time na yun, maraming katungkulan, o maraming kabuhayan, iniwan niya yun at siya ay sumunod sa Panginoon. ね、彼らが網を捨てて、店を閉めて、ついていったっていうことは、もう仕事もお金も、ね、儲ける望みがないっていうことです。 So, nung ang mga disipulo, iniwan nila ang kanilang mga lambat o sinara ni Matthew yung kanyang tindahan, ibig sabihin is, wala na silang kayamanan, wala na silang kabuhayan nung sila ay sumunod sa Panginoon. なぜ彼らはね、こんなクレイジーなことをやったんでしょう。 So, bakit itong crazy na bagay o sabihin natin kalokohan ay ginawa nila? それはね、漁師の仕事よりも、ね、タックスコレクターの仕事よりも、ね、彼らの本当にやりたかったこと、それはイエス様のについていくことだ。 Dahil para sa kanila, imbis na sila yung mangisda o imbis na maging isang tax collector, ang pagsunod sa Panginoon, yun ang kanilang niloloko o hinahanap. 日本に行くとね、日本っていうのはもう何百年、もしくはね、1000年以上も、ね、続いているいろいろな伝統の、クラフトワークね、工芸とかそういうものがあります。 So, kung pupunta sa Japan, sabihin natin mga traditional na mga craft na thousand, sabihin natin hundreds or thousands of years ago na patuloy na ito'y ginagawa ng isang dalubhasa. ね、例えば
お茶を飲むカップを作る人ね、そういう師匠がいたり、刀をね、刀を作る鍛冶の職人がいたりとか、ね、ヨーロッパでもバイオリンを作るバイオリンのクラフトマンとかがいますよね。一流のそういう師匠たちがいます。Sabihin natin kasi sa Japan, sabihin natin tagagawa ng skill na tagagawa ng inuman ng kanilang tea. Meron din po na skill na tagagawa ng kanilang mga samurai. Sabihin na natin sa bandang Europe, yung mga skilled na tao, sabihin na natin, master na nila yung paggawa ng violin. ね、それをね、自分も作りたい、自分も教わりたいという人はもう全部捨てて、師匠の家にね、もう住み込んで、そこでずっと何年もね、師匠のパンツ洗ったりとか、ね、庭を掃除したりとか、そういうことからね、弟子訓練が始まっていく。 So normally po sa Japan, gano'n ang ginagawa. Pag merong mga Hapon na gusto nila na magaya o maging kagaya sila nung tao na gumagawa ng gano'n, iwanan nila ang lahat ng kanilang mga kabuhayan. Sila'y susunod sa pinakamaster na magtuturo sa kanila. Kahit sila'y tagahugas, o sabihin na natin na tagapunas pa nung kanilang amo. 今でもね、日本 お寿司、皆さん寿司知ってるでしょ、ね、寿司の職人になりたいという人はね、そこに弟子入りしても何年も包丁を握らせてもらいます。最初ずっと皿洗いですね。 So sa Japan, kailangan natin tagagawa ng sushi, di ba? So meron pong master na tagagawa. Kung ikaw gusto mong matuto ng paggawa ng sushi, maraming taon nang maubos bago matutunan. At bago nila turuan yon, hindi po muna yung pahawakin ng kutsilyo, kundi ang gagawin nila doon sa estudyante, kagahugas lang po muna ng pinggan. ね、なんでそんなことしなきゃならないんですか。 So bakit ba kinakailangan na yun muna ang pasimula ng paggawa o paghasa ng なんで tao? すぐ教えてくれない。 Bakit agad-agad hindi tuturuan yung estudyante ngayon? それはね、一流のものを作るのはテクニックを教える前にね、一流の心をね、教わらなきゃならない。 Ang pinaka-point doon is, hindi mo na ituturo yung technique. Bago ituro yung technique doon sa estudyanteng yon, kailangan mo na yung puso nung magtuturo ay maituro mo na doon sa kanyang tuturuan. ね、イエス様が教えたのはね、テクニックではありません。ストラテジーではありません。イエス様は、ね、心を弟子たちに教えた。 Ang ating Panginoong Jesus, bilang sa ang discipleship na ginagawa ating Panginoong Jesus, ay hindi po technique o hindi po yung mga bagay-bagay na katangi-tangi, kundi yung kanyang puso, yun muna ang itinuturo niya sa kanyang mga disipulo. だからね、弟子にね、一番必要な、ね、特徴、一番必要なものっていうのは、それはね、神様に対する上からける。神様が何よりも欲しい、神様が何よりも必要だ、こういう人をイエス様は選んで、とんでもない若者だったし、ね、とんでもない、ね、乱暴者で、ね、田舎者で教養がなくて、だけど神様のためなら全部捨ててついていくっていう人をイエス様は選んで弟子にした。 Dahil ang ating Panginoong Jesus, tinitignan niya talaga ang bawat tao muna bago niya ito tawagin. Hindi yung mga tao na sabihin na natin kahit yung probinsyano, dating masamang tao. Pag nakita ng Panginoong Diyos na ang puso ng taong ito'y handa para itapon o isang tabi ang lahat at siya lamang ang sundin, yun po yung pinipili ng ating Panginoong Diyos. 今でもそうです。 Kahit ngayon, ganoon din po ang kanyang patakaran sa pagpili. 皆さん、クリスチャンとね、イエス様の弟子っていうのは違います。 Dahil pag sinabi mong Kristiyano, magkakaiba ang Kristiyano sa tunay na disipulo ng Panginoong Jesus. イエス様を信じてクリスチャンになってもね、弟子になってない人たくさんいます。 Dahil maraming mga Kristiyano na sila ay sumampalataya, naging Kristiyano, pero hindi sila naging disciples ng 何が Panginoon. 一番違うんですか。 Ano ba yung pagkakaiba doon? 弟子になる人ね、イエス様のために、あとは他は何もいらない人。 Yung mga disipulo, istandaan na natin na ang kanyang hangarin sa buhay ay para lang sa Panginoong Jesus at wala na siyang iba pang hinahangad. 弟子じゃない人、弟子になれない人は、イエス様以外にも欲しいものがいっぱいある人たちが Yung hindi 弟子 disciples にはな ng れない。 Panginoon, ito po yung sabi natin manampalataya na hinahangad din niya ang Panginoon, pero marami pa siyang mga iba't ibang bagay na kanyang hinahangad para sa sarili niyang buhay. これが本当のイエス様の弟子の心です。 Ito yung tunay na puso ng ating Panginoong Jesus. イエス様の弟子の一番の特徴、これが最後ですけども、イエス様に対する上からけ。 So ito yung pinaka-main o important characteristic na nire-require ng Panginoong Jesus para sa isang disipulo. Ito po yung merong pagkagutom o pagkauhaw sa kanyang puso para sa Panginoong Jesus. これを持っている人たちが人々を救いに導き、教会を立て上げ、全世界に出て行って福音を伝えていきます。
ang mga taong meron hungry o sabihin natin pagkauo sa Panginoon. Ito yung mga tao na nagnanais na humayo upang i-ebanghelyo, upang ibahagi ang kanilang Diyos doon sa bawat bahagi ng mundo. そして彼らはどんなに素晴らしくミニストリーが成功しても、ミッションが成功してもなお、イエス様、私はあなたが必要です、あなただけが必要ですと言える人、 Ito これ yung mga が tao イエス様の弟子。 na makapagsasabi lamang na kahit anong pamang success nung kanyang ministry, kahit anong pamang success nung kanyang kanyang mga gawain, ang nananatili sa kanyang puso ay ang pagkauhaw sa ating Panginoong Yesus. Ito po yung sinasabing tunay na disipulo ng 皆さん覚えましたか？じゃあイエス様の弟子の特徴、フェイス。 Okay, so 5つあり natandaan ます。 natin yung important characteristic na nirequire ng Panginoon. Number 1 is Number one, F は faith. Yung number 1 ng F is faithfulness. じゃあ2番目、A は A, available。はい、じゃあ I は involved。そして T、 teachable。最後、ラスト H。 hungry. はい、皆さんこのフェイスを持つようにしましょう。 So, kailangan meron tayo nitong faith sa ating puso. はい、じゃあどうぞお待ちください。 Okay, tayo po tumayo, tayo po'y mananalangin at tayo awit sa ating Panginoon.じゃあ私たちも本当にイエス様の弟子となり、そして全世界を変えるようなね、本当に人々の心を変え、人々を救いに導く、そのような霊的なリーダーになりたいと思います。 So, alam ko na ang bawat isa atin, ninanais din natin na gaya natin pinag-aralan yung maging isang tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesus. Ano pa kung meron siya, ito'y namapapa sa atin habang tayo hahayo sa lipunan. メッセージでも言ったように、神の国のリーダーっていうのはね、人の目に目立つ、人の上に立つリーダーではなくて、人目につかない、人の下に使えるのが本当のリーダーです。 Kagaya nga po ng message natin, ang tunay na leader na hinahangad ng ating Panginoong Diyos ay yung mga leader na kung saan is gumagawa ng hindi nakikita o pinapakita o pakitang tao lang, kundi itong mga tao na ito, ang mga pananampalatayang ito ay gumagawa ng lihim sa harapan ng ating Panginoong Diyos. ね、ぜひ人目につかないところで神様に仕え、神様に喜ばれることを選び取っていきましょう。 So dapat ang bawat isa atin, piliin natin na tayo gagawa o maglilingkod sa ating Panginoon na hindi pinapakita o hindi lamang pakitang tao. じゃあ一緒に祈りましょ Let us pray. う。愛する天のお父様、 Minamahal namin Diyos sa langit. どうぞ私たちの心を弟子の心に作り変えてください。 Dalangin namin Lord na baguhin niyo at gawin niyo ang aming puso o maging ang bawat isa sa amin na maging isang disipulo ninyo. たとえ人に認められなくても、あなたに認められることを喜びとすることができます。 Tulungan niyo kami na nawa, mabigyan namin ng kagalakan ikaw, bagamat ang mga gawain ay hindi man magbigay ng kagalakan sa aming kapwa-tao. そしてあなたの前に立つときに、よくやった、あなたはよくこの地上で頑張って忠実に生きてきた、あなたは忠実なしもべだ、そのように言われるものになりたいです。 Nang sa ganoon, Lord, kami maging isang tunay na mananampalataya niyo pagdating namin sa iyong harapan. Sasabihan niyo kami na, well done, nagawa namin ang iyong tungkulin at karapat-dapat para sa inyo. 私たちはあなたの弟子であり、あなたが私たちの模範です。 Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay aming Panginoon, kami inyong disipulo at ikaw ang aming modelo. あなたの心を知り、あなたのようになることができます。 Tulungan niyo kami na malaman namin, maunawa ang puso ninyo at ito'y mapasa amin. イエス様の皆によってお祈りしま Ang す。 aming samot dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. アーメン。じゃあイエスが愛したようにを